Oh, umalulong na naman ang mga aso. Maganda ka, Pedrito. Nasaan na kaya ang ama mo? Bakit nitong huli? Palagi na lang siyang ginagabi. Lolo Ismael, nagka-problema po yata sila ni Mang Pepito. Nalaman kasi ni Itay na dinaya siya noong nakaraan sa pagbili ng mga nyog. Kaya naganap siya ng panibagong magsusupply sa atin ng mga nyog. Kahit kailan talaga. Yang si Pepito napakagulang. O siya, isarado mo ng maigi ang mga tarangkahan. Magpapausok naman ako ng insenso. Tsaka yung mga itak ihanda mo rin. Taong 1964 sa probinsya ng Quezon. Sa liblib na baryo, nanirahan sina Ismael, Pedrito at ang antingerong si Dado. Sa panahong ito ay tila normal na ang paramdam ng mga aswang sa kanilang lugar. Sa gabing yon ay muling umalulong ang mga aso. Pahiwatig na may gumagalang nilalang na naman. Pero ang maglolong Ismael at Pedrito ay laging alerto sa mga ganitong sitwasyon. Nang magawa na ni Pedrito ang utos ng kanyang lolo, ay umupo na siya sa silya sa may sala sa likuran ng kanyang lolo. Habang ang matanda naman noon ay taimtim na nagdadasal at nagpapausok ng insenso. Ang insensong kanyang ginamit ay mula naman ito sa pinatuyong tangkay ng makabuhay. Mabisa itong pangontra sa mga aswang. Bukod sa napakasama nito sa kanilang pang-amoy, nagdudulot din ito ng pagkahilo. Maya-maya pa ay nakarinig na sila ng atungal mula sa isang baboy rabo. Napahawak na si Pedrito sa puluhan ng kanyang itak. Sumenyas naman si Ismael na huwag gumawa ng ingay at pagkilos. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang. Napakadilim sa paligid. Walang buwan at tanging lampara lang ang nasa loob ng bahay. Pero may mga naaninag na paggalaw sa mga halaman sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, muling umatungal ang baboy ramo. Pero tunog na sasaktan na ito. Kasunod ay ang tunog ng pagsaksak ng paulit-ulit sa isang bagay. Nang tumahimik ang paligid, ay kumatok na si Dado at pinagbuksan naman ito agad ni Ismael. Ayon pa sa antingero, patay na ang aswang kaya wala na dapat pang ipag-alala. Dumiretso siya sa kusina at naghugas ng kamay. Matapos nito ay nagpatimpla siya sa anak ng kape. Oh, Dado, nakabusangot yata ang pagmumukha mo. Dahil ba yan sa aswang kanina? Hindi po, Itay. Itong si Pepito kasi ang sarap tadyakan ng pagmumukha. Hindi ko na lang ginawa, baka mapatay ko pa ang loko. Hayaan mo na yon. Darating din ang araw na makakarma din siya sa ginagawang panloloko. Alam ko naman na kayang-kaya mo na siyang parusahan. Pero iwasan mo na lang. Hindi siya ang tunay mong kalaban. Pero maiba ako. Sino kaya ang aswang na napaslang mo? Paniguradong hindi po iyon taga rito, Itay. Isa pa, mga hayop na yan. Minsan nakakasawa na rin ang presensya nila. Isang atake na lang sana upang magkaalaman eh. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Dado. Paano kung dumagsa sila at sabay-sabay na umatake? Kakayanin mo ba? Mabuti na nga lang at paunti-unti. Kahit papano ay nalalabanan pa natin. Kung sabagay, tama po kayo, Itay. Pero huwag pa rin kayo magpakampante ni Pedrito. Alam mo kung gaano katuso ang mga nilalang na yan. Kinabukasan, hindi pa man sumikat ang araw ay nagsimula na sa paggawa ng kalamay itong si Dado. Natutunan niya ito sa kanyang yumaong asawa na isang Boholana. At ito na rin ang kanilang hanap buhay noon pa. Si Dado ang gumagawa, samantalang si Pedrito ang naglalako sa buong baryo at kung minsan ay nakakarating pa siya sa kabilang lugar. 2 beses kada linggo ay namimili ng nyog itong si Dado bilang pangunahing sangkap
sa paggawa ng kalamay. Sa tuwing Martes at Biyernes naman ay pinapakain ni Dado ang kanyang mutya ng dasal. Tangan niya kasi ang mutya ng kampana. Isang kapirasong bakal na ginawa niyang palawit sa kwintas. Kung ang kalimitang mutya ng kampana ay nakukuha mismo sa mga lumang kampana ng simbahan, pues ibahin ninyo ang mutya ni Dado dahil nakuha niya ito mismo mula sa luma at abandonadong kampana na nakatiwangwang lang sa likod ng simbahan. Samantala, malakas ang duda niya na ang aswang na nakalaban niya kagabi ay nagmula ito sa kabilang barangay na may paparating na kapiestahan. Kaya sa araw na yon ay tinungo niya ang lugar upang magmasid. Madami din siyang kakilala sa lugar. At lahat yon ay alam na isa siyang antingero. Kahit ang mga albularyo ay humihingi sa kanya ng tulong, lalo na kung sobrang lakas ng kalaban. Purong mutyang pandigma kasi ang tangan niya. Si Dado din ang taong hindi marunong tumanggi. Nahihiya kasi siyang tanggihan ang mga taong humihingi ng tulong o mag-alok ng imbitasyon. Magaling makisama si Dado at nakakatulong din ito kung may hinahanap siyang nilalang tulad ng mangkukulam o kahit pa angkan ng aswang. May natatanging sandata siya. Dala-dala niya ito kahit sa pagtulog. Isa itong uri ng patalim na kung tawagin ay tari ng manok. Napakatalas nito. Pero may sisidla naman upang iwas disgrasya. Subok niya na ito sa paglipas ng panahon. Maliit lang pero hindi pa siya nito binigo. Ang nagpapanatili sa talas nito ay ang nag-iisang usal na may dalawang salita lamang. Iniihip lamang niya ito at animoy bagong hasa na ang patalim na yon. Isang umaga, naglalakad si Pedrito sa daan kung saan mahaba na ang talahiban. Lagpas tao na ito at napakayabong pa nang biglang may bumangga sa kanya ng dalawang lalaki. Gumulong siya sa lupa at natapon ang bitbit niyang tinapay. Agad namang humingi ang mga ito ng pasensya at sa uri ng kasuotan ay hindi ito taga-baryo. Magagara ang mga damit pero madumi at nagkapunit-punit pa. Ang ipinagtataka pa niya ay takot ang ekspresyon at mukhang may tinatakasan. Nang tanungin niya ay nauutal naman itong sumagot habang itinuro ang kanilang pinanggalingan. Wala namang nakita itong si Pedrito maliban sa makakapal na talahib. Pinakalma niya ang dalawa at nagpakilala. Tiniyak din niya na ligtas ang mga ito sa kanilang baryo. Nagpakilala ang mga lalaki na sina Brennan at Miguel. Nagmula sila sa malaking syudad. Napadpad sa bayan upang dumalo sa kapiestahan. Nang sumapit ang gabi ng selebrasyon, ay may nakilala sila na dalawang dalaga. Ayon pa sa kanilang kwento, niyaya daw sila sa bahay ng dalawang babae. Dahil na rin sa kakaibang init na dumaloy sa kanilang sistema, ay sabik silang makaranas ng kakaibang kaligayahan mula naman sa mga dalaga. Napakaamo ng mga ngiti, nakakahalinang mga tinig at nakakaingganyong mga kilos. Marahan na tumatakbo ang mga dalaga na animoy ng aakit na may halong malalambing na tawanan. Wala nang ibang iniisip ang dalawang binata kundi nakatutok na lamang sa sinusundan. Hindi na nila alam kung gaano na sila kalayo at saang lugar na sila napadpad. Basta ang mahalaga ay matugunan ang init ng kanilang katawan. Napaagat labi pa si Brennan dahil sa alindog ng katawan at sa puting bestida, hanggang sa tumigil ang mga dalaga sa isang malaking puno. Nagtatawanan pa itong kunwaring nagtatago sa likod ng punong yon. Ang swerte naman natin, Miguel. May mas masarap pa palang putahe ang makakain natin maliban sa handaang kanina. Oo nga, Brennan.
Pero di ba may syota ka? Paano kung malaman niya ito? Malalaman lang niya kung hindi mo ititikom niyang bunganga mo. Basta akin yung mahaba ang buhok. Pero pwede rin magpalitan tayo pagkatapos. Napakahayok mo talaga. Sige, para sulit ang pagpunta natin dito. Gusto pa yata nila ng taguan, Miguel. Tara na, hanapin na natin sila. Sa wakas, matagal na din akong walang naparausan eh. Mabuti at isinama mo ako dito. Yuhu! Nasaan na kaya sila? Parang nasa likod yata ng puno. Paparating na kami. Mapaglaro ang kilos nila Brennan na kunwari ay hindi alam kung nasa ng dalawang dilag. Marahan siyang lumapit at hinawakan ang nakausling saya ng babae. Sa kabilang bahagi naman ay nandoon si Miguel na kumakagat pa sa labi dahil sa sobrang kasabikan. At nang mahawakan ni Brennan ang kapirasong tela at humagod ang tingin pa itaas, bumulaga sa kanya ang buhaghag na buhok, sumpak na pisngi, malalaki at mapupulang mga mata at ang bunganga ng napakalaki na may matatalas na ngipin. Sa takot at pagkabigla ng dalawang binata ay naitulak nila ang dalawang nilalang. Umangil ang mga ito kasabay sa pagbulwak ng laway at paglabas ng mahabang dila. Kumaripas sila ng takbo habang sumisigaw ng saklolo. Sa itaas ng mga puno ay may dalawang malalaking nilalang na lumilipad at sila na ngayon ang hinahabol ng dalawang dalaga na naging mga halimaw. Naisip ni Brennan na kapag nasa ilalim sila ng kakawyan ay hindi sila basta-basta maaatake ng mga aswang. Sa mabilis na sitwasyon, inabisuhan niya ang kasama na huwag lumabas sa may kakawyan. Nagpatuloy sila sa pagtakbo. Wala nang pakialam kung saan man makarating. Mga tinik at malalaking sanga ng kahoy ang binanggana nila habang humahalakhak pa ang dalawang aswang na nasa itaas. Hanggang sa maaninag nila, ang ilog at sa kabilang pangpang nito ay purong palaya na. Nagkubli sila sa puno na malapit sa pangpang at dito tumahimik ang paligid. Maya-maya pa ay nakita nilang dumapo ang mga aswang sa may sanga at marahang gumapang pababa ng puno. Muling nagbalik sa anyong tao ang mga ito, ngunit wala nang saplot. Takot na ang dalawang binata habang papalapit sa kanila ang dalawang dalaga. Wala na silang mapagpipilian kundi ang lumusong sa ilog. Hinila ni Brennan itong si Miguel at buong lakas na binaybay ang ilog na nooy banayad lang ang agos. Habang lumalangoy sila, sa kadibdib na lalim ay tumigil naman sa pagsunod ang dalawang nilalang. Nakatayo lang ang mga ito sa pangpang at nagpatuloy sila sa paglangoy hanggang sa marating nila ang kabila. Tumingin pa sila sa dalawang babae na nakatayo lang at sa hindi malamang dahilan kung bakit huminto ang mga ito sa paghabol. May kakayahan naman silang lumipad pero nanatili lang ang aswang sa may pangpang. Bukod sa purong palayan ay may napansin si Brennan na malaking bato na tila may mga nakaugit na mga letra pero hindi niya mabasa dahil naman sa sobrang dilim. Inapaka pa niya lang ito para din maghanap ng mga batong pwedeng gawing panlaban. Hindi na sila nagtagal at binaybay nila ang mahabang pilapil at kahit nagkandahulog ay patuloy pa rin sila sa pagtakbo, mailigtas lang ang mga sarili. Ilang minuto pa bago nila maramdaman ang pagod kaya nagpasya naman silang magpahinga sa nag-iisang puno ng kahoy sa gitna ng palayan. Malaking tulong din ang liwanag ng buwan upang makita nila ang buong paligid. Nang maramdaman nilang wala na talaga ang mga aswang, ay nagpatuloy na sila
sa paglalakad hanggang sa inabutan na ng araw. Matapos marinig ni Pedrito ang kwento, ay may ideya na siya kung anong uri ng mga nilalang na yon. Dala na rin sa pagkaawa dahil parang wala pa sa sarili ang dalawa. Dinala niya ito sa kanilang pamamahay. Nang matanaw ni Ismael ang mga paparating, ay agad siyang lumabas ng bahay. Hindi kasi siya basta-basta nagpapapasok sa bahay ng kung sino-sino. Mahirap na, baka maisahan ng aswang. Mawawalan kasi ng bisa ang anumang pangontra kapag ang may-ari ng bahay mismo ang nag-imbita sa aswang na pumasok sa loob. Pedrito, natagalan ka yata. At sino naman yung mga kasama mo? Lolo, si Brennan at Miguel. Hinabol po sila ng mga mandurugo, kaya napadpad sila sa lugar natin. Lolo, parang awa niyo na po, tulungan niyo po kami. May halimaw. Hinabol po kami kagabi. Hindi na namin alam kung saan na kami nakapunta. Basta tumakbo na lang po kami. Sumenya si Ismael sa apo upang palapitin at kausapin ang sarilinan. Nang matiyak niya na ordinaryong tao ang mga ito, ay pinatuloy niya na sa balkonahe. Binigyan naman ito ni Pedrito ng maiinom habang nagsasalaysay sa matanda. Hindi na rin kasi nagtataka itong si Ismael dahil naglipa na naman talaga ang aswang sa buong probinsya. Ang tubig na pinainom ni Pedrito ay hinaluan niya ito ng asin upang matiyak na tao nga lang ang mga dayo. Kaawa-awa din ang itsura ng mga ito, kaya tinuring nila itong maayos. Hindi sa tinatakot ko kayo. Pero kahit makabalik pa kayo sa inyong pinanggalingan, ay hindi pa rin kayo magiging ligtas. Sa kadahilan ng namarkahan na kayo ng mga aswang. Aswang? Aswang ang humabol sa amin? Markado kami? Ano pong ibig ninyong sabihin, Mang Ismael? Kalimitan sa mga aswang, minamarkahan nila ang kanilang bibiktimahin upang ipaalam sa ibang aswang na may nagmamay-ari na sa inyo. At bukod doon, ang pagmarka sa biktima ay paraan ng mga aswang upang madali nila kayong mahanap kahit saan man kayo mapunta. Ano po ang dapat namin gawin ni Miguel? Ibig sabihin ba ay mamamatay na kami? Ang bahay na ito ang siyang pinakaligtas na lugar para sa inyo. Kaya mas mabuting dumito na muna kayo habang buhay pa ang aswang na iyon. Huwag kayong mag-alala mga iyo. Tutulungan kayo ng aking anak. Tutulungan? Pulis po ba ang anak ninyo? At gaano kami katagal dito? Hindi ko alam kung hanggang kailan kayo dito. Pero kung gusto nyo pang mabuhay, matuto kayong maghintay. At isa pa, hindi pulis ang anak ko. Isa siyang antingero. Wala nang magawa ang magkaibigan kundi sundin ang payo ng matanda. Hindi biro ang kanilang naranasan kagabi. Nag-aalinlangan man pero wala na silang mapagpipilian pa. Samantala, nasa palengke si Dado upang bumili ng muskobado. Dumaan muna siya sa mga kaibigan na nag-iinuman na sa gilid ng kalsada. Isang normal na usapan, biruan at tawanan hanggang sa biglang natigilan si Dado dahil mula sa kanyang tagiliran na paningin ay may nahagip siya na tila ba kakaibang itsura. Nang tiningnan niya ito ng maigi ay dalawang magagandang dalaga ang namimili ng prutas. Sa ordinaryong mata ay tila ba normal lamang ang mga ito. Pero hindi nakakatakas kay Dado ang totoong amoy ng mga aswang. Subalit naramdaman din ng mga ito ang kanyang presensya kaya mabilis na kumilos at lumayo na sa lugar ang dalawang dalaga. Sinundan niya lang ito ng tingin dahil ayaw niyang balutin ng takot ang buong palengke. Ngayon ay alam niya na may dalawang aswang na napadpad sa kanilang baryo. Sa pag-uwi niya ng bahay doon niya nakilala at nalaman ang kwento ng dalawang binata.
Sinipat niyang maigi ang itsura at hinimay niya ng gusto ang salaysay ng mga ito. Napaniwala naman siya na totoong nagsasabi ang mga dayo at marahil konektado ang kwento nila sa dalawang dalagang nakita niya sa palengke. Lumipas pa ang ilang minuto bago naglatag ng plano ang antingero. Hindi basta-bastang nakakalapit ang mga aswang sa bahay. Mangingilig silang atakin ako. Kaya naisip ko na doon kayong manatili sa kamalig para magkaroon ng kumpiyansa ang mga aswang na lapitan kayong dalawa. Teka lang po, Mang Dado. Ibig sabihin, gagawin po kaming pain ni Miguel? Gusto nyo bang matapos agad ito? O manatili pa kayo sa bahay ng matagal na panahon? Magiging pain kayo, pero tinitiyak ko sa inyo hindi kayo mapapahamak. Dado, anak, wala na bang ibang paraan? Delikado yata ang plano mo. Kung hindi po tayo susugali, Tay, mawawalan tayo ng pagkakataon manalo. Kaya magdesisyon kayo, Brennan, Miguel. Nagkatinginan ang dalawa at di kalaunay pumayag din sila. Kaysa magpatuloy ang takot nila habang nasa loob ng bahay, mas mabuting isahang takutan na lang. Sa pagkagat ng dilim, pumasok na sina Brennan at Miguel sa kamalig bitbit ang nag-iisang lampara. Itinali naman ni Dado ng mahigpit ang pinto ng kamalig. Yari ang ito sa kawayan at nipa, ang bubong naman. Ang kamalig na yon ay imbakan nila ng mga niyog. Inabisuhan rin sila ni Dado na sa kanyang hudyat ay magsiga sila ng balat ng niyog sa mismong loob ng kamalig. Lumipas ang ilang oras, ni isa sa kanila ay hindi dinalaw ng antok. Habang nasa loob ng bahay ay nakamasid lang si Dado sa labas. Pagpatak ng alas 11 ng gabi, may lumapit na dalawang babae sa kamalig. Nakasuot ito ng balabal at hindi halos makita ang itsura. Naramdaman na ni Brennan ang paghawak ng mga ito sa kamalig. Kahit kabado, ay nagkunwari naman silang tulog. Hanggang sa nagsalita ang dalawang babae. Hindi nila maintindihan ang wika at pabulong din ito. Kasunod ng mga narinig nila ay ang pagbigat ng kanilang mga mata na parabang bigla silang inantok. Hindi man nila nakikita ang mga nilalang pero ramdam na ramdam nila ang presensya nito na parabang nasa tabi lamang nila. Ilang sandali pa ay narinig nila ang langit-ngit ng kawayan na dahang-dahang binabali. Hanggang sa naramdaman ni Miguel na may humawak sa kanyang braso. Dito na siya napabalikwas at sumigaw. Napatras ang mga aswang sa gulat at walang humpay na pinagpapalo ni Miguel ang dingding ng kamalig. Mabilis namang kinuha ni Brennan ang lampara at itinapat ito sa mga nilalang at dito tumambad sa kanila ang itsura ng mga ito na animoy mga demonyo sa lupa. Sa takot niya ay nabitawan niya ang lampara at natapon ito sa nakatambak na balat ng niyog sa sulok. Nang mag-umpisa ng magliyab ay dito na lumapit itong si Dado. Sinunggaban niya agad ang isang aswang at nadali ito sa leeg ng kanyang patalim. Nangisay ito nang bumagsak sa lupa. Kasunod nito ay binalingan naman niya ang isa ngunit mabilis itong nakatalon papalayo. Habang sina Brennan naman ay lumabas na ng kamalig at nagtakbuhan papasok ng bahay kung saan naghihintay si Ismael at Pedrito sa pinto. Umamba naman ng aswang na ililigtas ang kasama nitong nakahandusay na sa lupa. Pero tinuluyan na ito ni Dado. Umangil ang nilalang, pahiwati ng galit at paghihinagpis. Bumuka ang pakpak at bumulusok ito paitaas. Kinabukasan ay agad nang pinaalis ni Dado ang dalawang binata. Dahil sa pangyayari kagabi, tiyak na babalikan sila ng mga kalahi nito at magiging pabigat lang ni Dado ang dalawang binata. Mang Dado, ligtas na po ba kami?
Hindi ba kami susundan ng aswang? Markado pa rin kayo nung isa. Pero hindi na nila kayo pag-aaksayan pa ng panahon. Dahil sa akin na nakabaling ang kanilang atensyon. Kaya habang maaga pa ay umalis na kayo. At kahit kailan, huwag na kayong bumalik sa lugar na ito. Maraming salamat po sa inyong tulong. Bakit hindi po tayo humingi ng tulong sa mga pulis? Kung gusto niyo po, dadaan po kami doon at sasabihin sa kanila ang mga nangyari. Nako iho, huwag ka nang mag-abala. Sa tingin mo ba paniniwalaan ng ganitong pangyayari? At isa pa, hindi rin naman sila makakatulong sa ganitong kaso. Ang mahalaga ay makaalis na kayo sa lugar na ito. Pumasok kayo ng simbahan at magpabendisyon sa pare. At hindi na nga nagtagal pa ang dalawang binata. Inihatid sila ni Pedrito sa may sakayan. Pagsapit ng hapon ay nangalap ng impormasyon si Dado sa kanyang mga kakilala tungkol sa dalawang aswang. Subalit walang nakapagsabi sa pag-iral ng mga ito. Kaya naman nagtungo na siya sa kabilang barangay at doon niya natuklasan na may dalawang binatang natagpo ang patay. Ayon sa kanyang narinig, walang duda na hindi iyon gawa ng tao. Pasimple niyang pinagmasdan ang mga tao sa lugar na iyon, pero sadyang wala siyang nakikitang kakaiba. Hindi naman umalis itong si Dado hanggat may burol ang biktima. Umasa kasi itong may kita niya ang mga salarin, subalit inumaga na lamang siya at naging payapa ang unang gabi ng lamay. Oh Dado, saan ka na naman ba nagpunta at bakit ngayon ka lang? Sa kabilang barangay po, Itay. May pinatay na 2 binata at aswang ang dumali sa kanila. Inabangan ko pa kasi baka sakaling magpakita ang mga demonyo sa lugar. Pero wala eh. Bukas na ako magluluto ng kalamay at magpapahinga na muna ako. O sige, may mga natitira pa naman dyan eh. Pedrito Apo, ilako mo na ang mga natitirang kalamay at bumili ka din ng ulam para mamayang tanghali. Siya nga pala, Dado. Sa tingin mo may kinalaman ang mga mandurugong umatake kina Brennan at Miguel? Yan din po ang duda ko, Itay eh. Mapapasan ba't mahuhuli ko din ang mga yan? Nakaligtas man ang isa, pero hindi na rin magtatagal ang buhay ng hayop na yon. Makalipas ang ilang araw at gabi, walang pagpaparamdam ng mga aswang ang naganap. Hanggang isang gabi, nangyari ang hindi nila inaasahan. Nakauwi na si Dado pero ang anak niya ay hindi pa nakauwi mula sa paglalako ng kalamay. Pagkasabi pa lang ni Ismael ay agad nang humayo si Dado upang hanapin ang anak. Binalot ng matinding pangamba dahil hindi naman ugali ni Pedrito ang gumala at umuwi ng gabi. Isa-isa niyang pinuntahan ng mga kaibigan nito, ngunit walang nakakapagsabi. Nakita nila ito na normal naman ang ikinikilos. Hanggang sa nakarating si Dado sa hindi mataong lugar. Sa gilid ito ng palayan. Bakas sa kanyang muka ang matinding pag-aalala. Tumingala siya sa langit kung saan naroon ang napakaliwanag na buwan. Pilit niyang itinatanggi ang mga posibilidad na sumasagi sa kanyang isipan. Sinuyod niya ang buong baryo, pati ang mga karatig nito. Kahit ang mga kakawian at kabundukan ay pinuntahan na rin niya. Ngunit walang bakas ni Pedrito. Bagsak ang balikat niyang umuwi. Bandang 3:00 na ng madaling araw. Napasalampak na lamang siya sa hagdan. Tulala at puno ng kabiguan ang mga mata. Dado anak, ikaw na ba yan? O ano nang balita? Nahanap mo ba ang apo ko? Patawad po, Itay. Hindi ko alam kung nasa ang anak ko. Nako po, Diyos ko. Nasa na kaya ang batang iyon? Huwag naman sanang ipahintulot ng langit, Dado. Sa tingin mo ba ay may kinalaman dito ang huling laban mo? Kung magkaganon man po, uubusin ko silang lahat, Itay. Isusumpa ko yan sa ngalan ng asawa ko. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi ako titigil sa paghanap sa anak ko, Itay.
Kinabukasan, kinulantang sinadado ng sigaw mula sa isang binatilyong tumatakbo papalapit sa kanilang bahay. Tumigil ang mundo ng mag-ama sa balitang narinig. Ilang segundo ang lumipas at nagtungo na sila sa sentro ng baryo. At halos huminto ang tibok ng puso ni Dado sa nakita niya. May isang kawayan na nakatarak sa lupa at ang dulo nito ay ang mismong pugot na ulo ni Fedrito. Napaluhod si Ismael habang nanginginig ang buong katawan at umagos sa mga mata ang luha. Napatitig na lamang si Dado sa ulo ng kanyang anak at hindi alam kung ano ang gagawin. Sa unang beses ng kanyang buhay ay para siyang ginapos sa di nakitang lakas. Nais niyang sumigaw at magwala, pero walang boses na lumalabas sa lalamunan niya. Kahit ang pagkilos ay hirap siya na parabang naparalisa ang buong katawan. Maraming tao ang nag-iiyakan habang nakapalibot sa lugar. Lahat ay nagdadalamhati sa sinapit ni Pedrito. Isang mabait at masiyahing bata na ngayon sinapit ang karumal-dumal na kalagayan. Makalipas ang ilang minuto, kumilos na itong si Dado. Marahan niyang hinatak ang kawayan at tahimik na kinuha ang pugot na ulo ni Pedrito. Hinubad niya ang kanyang damit pang itaas upang ibalot sa ulo ng anak. Walang emosyon, walang luha na naglakad pauwi itong si Dado, habang si Ismael ay nilapitan ng mga tao at pinainom ng tubig dahil sa tindi ng pag-iyak. Sa likod bahay ay naghukay itong si Dado at nang mailagay sa ayos ang ulo ng anak, ay saka pa lamang siya humagulgol habang nakaluhod sa puntod ng anak. Nanginginig at nagpakawala ng malakas na sigaw ang antingero at umalingaw-ngaw sa buong paligid. Dumating na din itong si Ismael na inihatid ng iilang kapitbahay. Muling bumuhos ang matanda nang masilayan ang puntod ng apo. Hinayaan na lang ng mga tao ang mag-ama. Tanging panlulumo at pagkaawa ang naramdaman ng mga taong naroon. Nang sumapit ang hapon ay bakas sa bahay ang kalungkutan at katahimikan. Matapos magdasal ni Ismael, ay pinuntahan niya si Dado na nasa likod bahay. Nakaupo ito habang nakatanaw sa puntod ng anak. Dado anak, kung kinakailangan mo ang tulong ko upang mapuksa ang mga demonyong pumaslang sa aking apo, ay tutulong ako. Hindi na po kailangan, Itay. Ano ba ang magagawa mo sa laban na yon? Mas mabuting dumito ka na lang po sa bahay at protektado ka dito. Bakit ang apo ko pa? Sana ako na lang. Napakabata pa ni Pedrito. Diyos ko, bakit ganito? Naging kapalit ang buhay ng anak ko sa mga taong nailigtas at tinulungan ko. Hindi talaga patas sa mundo. Kaya humanda sa akin ng mga demonyong yon. Wala akong sasantuin sa kanila. Gusto nila ng digmaan. Wes, yan ang ibibigay ko. Isang umaga, dumaloy ang kilabot sa mga tao nang marinig nila ang tunog ng kampana. Ang tunog na yon ay ginagawa lang kapag may patay na ipapasok sa loob ng simbahan. Kahit ang kura paroko ay agad na patakbo at tiningnan kung sino ang nagpatunog ng kampana. Kumpleto naman ang mga sakristan na napasugod din sa ibaba ng tore. Makalipas ang ilang minuto ay umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang babae dahil may biglang nahulog na ulo ng isang halimaw sa kalsada. Samantala, nagkubli si Dado sa likod ng isang bahay habang pinupunasan ang kanyang patalim na may bahid ng dugo. Agad din siyang umalis sa sentro ng baryo at umuwi ng bahay. Ilang oras mula noon ay nakasagupa niya ang isang awok at pinugutan niya ng ulo.
Habang natutulog siya ay napabalikwas siya ng sigaw ng kanyang ama. Dado anak, ano ba itong ginagawa mo? Tinatakot mo ba ang mga tao? Babala po yun, Itay. Upang wala ng aswang ang maglakas loob na pumasok sa baryo. Nahihibang ka na ba? Takot ang pinararamdam mo sa ating mga kabaryo. Hindi tama ang ginagawa mo. Itigil mo yan. Bakit po ako titigil, Itay? Kung ito ang paraan upang wala ng batang mabiktima ang mga hayop na yon. At handa ko kahit araw-arawin ko pa ang paglatag ng mga pugot na ulo ng mga aswang. At kahit tao pa, Itay, kapag may kasalanan, dapat parusahan. Diyos ko, Dado. Ano bang nangyayari sa'yo? Sa tingin mo ba sasang-ayon si Pedrito dito? Hindi siya sasangayon dahil wala na siya, Itay. Wala na ang anak ko. At kahit sino pa man ang makasalanan na haharang sa daan ko, ay hindi ko patatawarin. Aswang man o tao. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Ismael dahil sa galit na nakikita niya kay Dado. Sa paglipas pa ng ilang mga araw, nag-iba na itong si Dado. Hindi na ito gumagawa ng kalamay at pinsan isang araw. Nagwala ito at sinira ang mga kagamitan sa paggawa ng panghanap buhay. Sumalampak sa lupa at humagulgol. Ramdam na ramdam ni Ismael ang matinding paghihinagpis ng kanyang anak. Isang araw ay narating ni Dado ang ilog kung saan dinaanan nina Brennan at Miguel. Natuntun niya ang batong may nakaukit. Ang batong yon ay nagsisilbing harang sa mga aswang upang hindi makatawid sa bahaging yon. Matagal na nakatayo si Dado at nakatitig lang sa kabilang pampang. Hanggang sa bumaba na ang araw. Gamit ang kakayahan ng mutya ng kampana, ay tinalon niya ng kabilang pampaangat sa kanyang paglapag ay nagliparan ang mga ibon na nagpapahinga na. Papasok na si Dado sa teritoryo ng kabilang bayan. Literal siyang naglalakad habang iniisip ang kwento ng dalawang binata. Nakikita niya sa isipan ang dinanas ng mga ito. May mga naiwang bakas pa doon. Hindi kasi halos pinupuntahan ng mga tao ang lugar na yon. Nang sumapit ang takip silim, dito na nag-iba ang kakawyan. May mga kakaibang bulong na siyang naririnig. May mga boses din ng paghihinagpis at mga panakanakang sigaw na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hanggang sa ang mga sigaw ay napalitan ng mga halakhak na umiikot sa paligid. Mga boses ng babae na sa unti-unti ay tunog halimaw na. Garalgal at nakakakilabot na parabang naghahamon ito sa antingero. Hanggang sa tuluyan ng sinakop ng dilim ang buong lugar. Mas tumindi na rin ang pagpaparamdam ng mga aswang. Mga dahon na nalalagas dahil sa sadyang pagbangga ng mga ito at may mga sangang nagbabagsakan. At tumambad na nga sa kanya ang isang mandurugo na nasa tunay na anyunan nito. Nakangisi itong nakatayo sa kanyang harapan habang nakabuka ang mga kamay na may matatalas na kuko. Inilabas na din niya ang kanyang patalim sabay hagod sa kanyang mutya na nasa kwintas. Sumugod na ang nilalang. Bumuka ang malapad na mga pakpak habang tanging panlaban lang ni Dado ay ang tari ng manok. Sa paglapit ng kanilang katawan ay agad na hawakan ni Dado ang leeg ng mandurugo. Gumanti naman ito ng mga kalmot, pero animoy kumalmot lamang ang aswang sa matigas na bakal. Mahigpit niyang hinawakan ang patalim, kasabay ang walang takot na tumitig sa aswang. Itinarak niya ang patalim sa dibdib ng kalaban at iginapang ang talim hanggang sa leeg ng aswang. Sumisigaw naman ito habang nagpupumiglas. Samantala,
Isang mapayapang gabi ang umiral sa sentro ng baryo. May mga iilang nagkakantahan habang tumutunggal ang lambanog. Ang saliw ng awitan ay biglang natigil nang muling tumunog ang kampana ng pangpatay. Napatitig ang mga tao sa tore ng kampana hanggang sa may bumulusok na ulo ng halimaw sa gitna ng kalsada. Lumipas pa ang panahon hanggang sa dumating na sa punto na hindi na lang ulo ng aswang ang bumabagsak sa kalsada kundi pati na rin ulo ng tao. Wala nang ang nagawa pa si Ismael at kahit siya ay pinangingilagan na rin ang mga tao sa takot nitong madamay sa ginagawa ni Dado. Wala man silang konkretong ebidensya na si Dado nga ang may gawa ng mga panghahatol, pero siya lang ang kilala sa lugar na may mutya ng kampana. Hindi na nakayanan ni Ismael ang pagturing ng mga tao sa kanya. Kahit mga kaibigan ay umiiwas, kaya nagpasya siyang lisanin na lamang ang lugar. At sa kasamaang palad ay hindi sumama sa kanya itong si Dado. Pinili ni Ismael na umalis ng gabi upang maiwasan ang mga tao. Sa huling sulyap niya sa kanilang bahay ay nakita niya ang kalahating mukha ni Dado na nakasilip sa bintana. Malungkot man, pero nagpatuloy ang matanda sa paglakad. Pero umaasa siyang dumating ang panahon na muling babalik sa kanya ang anak. At sa paglipas ng panahon, ang baryo ay nabuhay sa takot sa tuwing tumutunog ang kampana. At ang lugar ay nagkaroon ng tagahatol na nagmula sa kinatatakutang mutya ng kampana ng Antingero sa lalawigan ng Quezon. Wakas. Okay, para sa akin kabaryo, nakakalungkot yung ender nung istorya natin, yung part sa dulo, no? Kasi humantong pa talaga dun sa pag-alis ni Ismael, no? Although namatay na nga tong si Pedrito, umalis naman tong si Ismael. Kumbaga, hindi ko masasabing masaya yung buhay ni Dado, pero napakalungkot nun. Siyempre, ganun din naman si Ismael, kaya lang, anong magagawa natin? Gumaganti lang yung tatay niya, no? Kumbaga, ultimo pati tao na raw, basta masamang loob, hinahatulan niya. So, medyo creepy tong story natin na to, pero wala tayong magagawa. Nakakalungkot lang namatay si Pedrito. Saka yun nga, alam naman natin kung gaano kalakas yung mutya ng kampana. So, wala na tayong magagawa. Eting nabasa nating storya. Kayo mga kabaryo, kung may opinion kayo sa kwento natin, i-comment nyo naman sa baba para mabasa namin. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Maraming salamat.